Bihira lang kasi kami makakalabas mga bay, kaya subukan kong lumabas, mag-motovlog na din. Sinitap ko na rin yung aking camera para kahit paano makikita ko yung mga daan dito sa amin. Nung bago pa lang kasi kami dito mga bay, itong mga paligid dito puro talaga tutubuhan. Pero ngayon sobrang dami ng mga nagsipagtayuan ng mga malalaking bahian. Resort din yung dito, nirerenta na resort. Maganda rin yung resort nila dito sa Concepcion, Bacolod. So lalabas tayo ngayon mga bay sa mismong bayan ng Bacolod. Lang kami makakalabas sa poultry, kaya ngayon medyo nanibago ako dito sa lugar namin. Medyo tahimik dito sa lugar namin pag lumabas ka ng farm mga bay. Oh, dito pala medyo may mga may mga nagiinom-inuman na rin, may mga tao na rin mga lumalabas pala sa bahay nila. Hindi kagaya dati na talagang sobrang tahimik yung lugar namin na to. Wala kang makikita kahit na dumadaan mga ganyan. May mga motor na rin na dumadaan, may mga na rin, parang nagbabalik normal na rin, palaban na rito. Wala lang kaming balita kasi doon kasi sa farm, doon kasi sa tinitira namin bay, walang wala talaga kaming na lumabas, bihirang-bihira lang. So ngayon nga ay subukan namin lalabas doon sa bay, sa pupunta kami ng bal. Nung panahon talaga na nandito kami mga bay, talaga to, yan, meron ng rito, meron barber shop, meron ng mga nagsipagbilihan ng mga lupa, gusto na magtatayo ng mga bahay. Nakakagulat na ito, may ginagawa na rin pala dito yung malaking creek sa amin. Dati wala to. Yun, yan yung daanan mga bay papuntang Duhat, yan dito San Antonio na to. Yan, simbahan ng San Antonio. So madadaanan natin dito yung bay, eskwelahan ng San Antonio Elementary. Yan, ito yung eskwelahan ng Elementary School San Antonio. Sobrang tahimik, walang nakakapanibago, walang mga nag-aaral. Yun, dito lawak rin ang nabili ng lupa. Tapos dito ang laki ng factory na ginagawa na to. Factory daw ito ng tiles. Grabe, ang haba ng to. Halos inubos na yung property ng mga dyan. So yun na mga bay, kaganda pa rin ang kapaligiran dito sa San Antonio. Parang wala lang naramdaman. Yun na lang, bihira lang yung mga tao dito makikita. Dati yung saya-saya dito. At itong sa kaliwa ko bay, yan resort dyan. Dati ang daming nagpapakasal dyan, nagre-renta sila. Pero ngayon sobrang tahimik na din. Bawal pa kasi ngayon magsama-sama, baka magkahawa-hawaan sa COVID. Napakapanganib kasi yung COVID, kaya tiis-tiis na lamang muna. So yan, may hardware na rin dito. So hindi na talaga may hirapan. Dati talagang walang-wala yung lugar namin na to. May na rin, may refill station, meron na rin Nawasa. Kailan kaya magbubukas yung Nawasa na yan? So dito na tayo bay sa may Parulog mga bay. Palabas na tayo ng main road. Yan, medyo na rito, medyo mas okay pa itong lugar na to, medyo madaming tao. Hindi kagaya dun sa nadaanan natin kanina na talagang malapit na tayo sa sa main road. Ayan. Tsaka pala ba yung nung nakaraan, merong na-disgrasya dito nung pumunta ko ng Magalang pag-uwi ko. Grabe, nasalubong ko yung kotse na tumalon doon sa humps. Hindi ko alam kung tatalon din ako doon sa motor ko o dito po. Mabuti na lang umikot siya bay. Tapos nung pag-iikot niya, bumunggo siya doon sa poste. Tapos tumago siya sa pader, talagang putol yung poste ng ng pilko. Grabe talaga yung kaba ko doon. So dapat talaga magdaan-daan talaga sa mga humps.
panganib talaga yung hams. Yung iba kasi hindi yan pinapansin lalo na pagka yung mga ano nila, mga sasakyan. Pero yung kotse na dumaan dito, lumipad talaga siya. Anong nangyari doon? Tapos nung tumama na siya sa nung paglipad niya, pagtama niya sa baba, bigla siyang umikot. Sa akin pa nang papunta nung una, mabuti umikot siya. Siguro nakita niya na may motor sa harapan niya, kaya siguro naikabig niyang pakanan yun. Nung pagkabig niya ng kanan, talagang bumunggo siya sa pader. Bumunggo siya sa puste ng pilko. Kabali pa. Taga rito lang banda yun Yan. Hindi pa naman siya masyadong malayo. Posible nung yung sasakyan niya. Yan yung hams dito sa na to. Ito may konting na to. Tubig na to. Ito. Talagang yan. Dito, pagka ganyan niya, tapos bumunggo siya rito sa may Yan, mabuti pinalitan na pala itong poste na to. Yan, ito, grabe yung bagsak niya dito. Talagang putol. Sobrang talagang kinabahan talaga ako dun sa nangyari na yun, mga bay. Sana yung mga driver na mga hindi pa kabisado na pupunta dito, dapat kabisaduhin muna bago sila magharurot-harurot yan, kasi hindi nila alam na may mga apps kasi dyan kung minsan binabago yung kalsada, hindi nila napapansin, na-disgrasya sila. So dito na tayo mga bay sa Manod. Gulat naman daming sasakyan. Ano kayo nangyari dito? Hindi kaya may disgrasya na naman. Ito pa naman tong kanto na to. Sobrang tako disgrasya dito. Kailan lang mayroong manganganak dito sa lugar na to. Hinatid sa asawa niya, dali na ospital. Yung babae, sinakay na sa jeep. Yung asawa, binalikan yung mga gamit niya, bit-bit yung thermos. Ngayon, nung pagtawid niya, may parating na bus. Hindi na rin siya makapunta sa may harapan, hindi rin siya makapunta sa likuran. Dahil may mga nakaharang na ibang sasakyan. Hanggang inabutan na lang talaga siya ng bus. Hindi man siya nagpiprint yung bus. Talagang kalahating ulo niya, talagang ang kalahating katawan, talagang talaga, nagsagasaan talaga. Magalaw-galaw pa yung kalahati. Kawawa. Talagang on the spot siya. Kumpiyansa din kasi yung yung pagparada ng jeep. Dito na tayo mga bay sa papasok na tayo ng bayan ng Bacolod, mga bay. May bibili lang kami. So, yan, kwento-kwento lang muna kahit na hindi naman talaga tayo professional na vlogger, mga bay. Pero counting lang naman to. So yan, papunta na tayo sa bay, sa palengke. Ito palang daan na to, mga bay. Grabe, dati saya rito, saya ng lugar na to, mga tricycle dito. Kala mo dami tricycle sa lugar na to kasi yung pasada kasi na yan, mga estudyante yung mga pinipick up nila papunta sa Dabso. Yung Dabso pala, mga bay, sikat yan na na eskwelahan. Iwan ko kung bakit dinarayo yung eskwelahan na yan. Ito yung San Guillermo. Ito rin maraming mga pumunta dito turista nung panahon wala pang pandemya. Yung pinakalumang simbahan dito sa gitna ng Pampanga na nabaon ng lahar, nung panahon ng lahar. Sikat yan. So ito na nga, mga bay, papunta na tayo ng palengke ng bayan ng Bacolod. May iba akong mga bay, yung kwento pa lang natin kanina tungkol sa Dabso. Nagtataka ako sa eskwelahan na yan. Ang daming nagdarayo dyan na gustong mag-aaral. Kung anong meron dyan sa eskwelahan na yan. Kasi namin kasing sa Dabso, sikat na iba rin yung ng Dabso talaga iba rin yung mga mag-aaral ng Dabso. Pero ngayon, pagkatapos nitong gitna ng pandemic, wala na, tahimik na yung nakapambili na pala tayo, bay. Punta lang ako sa Shell, pag-gas lang ako. So yun nga, yung bay, yung Dabso, yan, ito. Grabe, dati maliit lang itong eskwela na to pero hanggang sa dulo, talagang
pinalawak na rin nila ng tubo. Problema lang nagkaroon ng pandemic. Dati punong-puno yung tao dito. Granda, sobrang dami mga estudyante kung saan lugar. May Bagyo pa, may Ordanita, may mga taga Manila pang dito nag-aaral. Talagang magtataka ka sa lugar na to, bakit hindi narayo ng mga estudyante. So dahil lang tayo dito mga bayan, pagas lang tayo. Mayroon na rin ditong 7-Eleven, dati wala to eh. Talagang mga sinso na yung pakulong. Kapag pagas na pala tayo mga bayan, uwi na rin tayo mga bayan. Yan, ito yung Dabso. Tahimik na. Dati sobrang dami estudyante rito. Grabe talaga yung nangyari sa pandemic. Pero may mga nagtitinda no. Dami nagtitinda. Hindi muna tayo dadaan dyan kasi sobrang traffic kaninang dumaan kami dyan. Hanap tayo ng mga shortcut mga bay para hindi tayo matatagalan dyan sa traffic. Ito, hospital na libre to pag may mga anak dyan saka magpapunot ng mga ngipin. Yan, libre daw yung na yan, hospital ni Jesus. Grabe, dami mga bahay dito magaganda. Dati wala pa to nung bago kami rito. Hindi pa tapos yung bahay na to. Mga mayayaman yung mga nakatira dito. Lalaki ng mga bahay. Mga sinso na yung pagulo. Hindi kagaya dati. Padaan po. San Vicente pala tong lugar na to mga bay. Shout out dito sa aming customer na si Mang Ming. Malapit natin sa main road mga bay. Kung saan kanina nung dumaan kami sobrang daming sasakyan, may disgrasya na naman. Yung pala talagang traffic lang. Ano yung dahilan bakit yan nagka-traffic? Bira lang yan dyan nagka-traffic eh. Bukas ng vulcanizing dito, tagal-tagal lang siyang nagsara. Dito na tayo mga bay, tatawid na tayo sa parulog tong kanto na to. Ayan. Lugar pa naman na to ang tigasin ng mga dumadaan rito. Kahit na nakita na nila yung uso dyan na lumalabas kagaya nyan, hindi pa rin sila nagbibigay, kaya nagdudulot ng disgrasya eh. Dapat sa mga driver, bigayan lang naman yan eh, para parehong ligtas sa daan. Kita na nila yan na lumabas na yung uso, hindi pa rin pagbigyan. Talagang talaga, hindi mapagbigay pa. Laki pa naman mga dumadaan dito. Pagka tumatawid ka dito, kailangan gamitan mo talaga ng diskarte. Kasi matsimpuan mo yung mga driver dyan na hindi marunong magbigay. Talagang sasapulin ka talaga. Sobrang talaga disgrasya yung kanto na to. Dati kasi merong yan dyan eh, malaking puno ng akasya. Pero nung tinayo na yung building na to, namatay siya. Kita mo tong kotse na to. Yung isa huminto, yung isa naman dumiretso.
yung nagdudulot minsan ng disgrasya. Kahit na pinagbibigyan na nga, tuloy-tuloy pa din. Talagang tumatagos pa rin. Talaga naman itong mga ano to. Yan, Britso. Talagang may mga ano na talaga na ilalagay sa alanganin yung iba. Di baling matagalan ka makatawid, basta safety ka lang. Paano kung nagmamadali ka tapos mapadali naman yung buhay mo, diba? Ganun lang yan. Huwag masyadong magmamadali. Kasi pag mamadali mo, mamamadali din yung buhay mo. Lalo na sa mga ganitong intersection na to. At-chimpuan mo yung tao hindi marunong magbigay, yari ka talaga. So, sana makakatawid tayo kaagad mga bay. Tayo naman ang hindi pagbigyan ng mga to. Nakita na nilang nakasignalite kang pakalawa, hindi pa rin yan babagal. Talagang diretso pa rin. Kita mo naman, diretso na lang muna tayo. Hanap lang tayo ng paraan para makakalusot tayo. Hindi, masasakay na to. Talagang hindi nagbibigay. Papalayo na tayo. Yan, ligo na tayo dito mga bay. Nagaanin lang natin itong isa. Yun. Parulog ka to. Pagkagaling ka ng ano mga bay, galing ka ng Manila, diretso ulong ka po yung daan na ito mga bay. Dito yung tirahan ng mga magagaling mag-uukit, mga santo sa Pampanga, sa kanto na to. Dami mga nag-uukit ng mga santo rito. Sa mga Katoliko dyan na gustong bumili ng mga santo, nandito marami. Sus yung daw, wala pa rin tao, tahimik pa din. Talagang walang namamasada sa panahon na to. Kung bakit kaya minapawalan sila kung dito lang naman. Pwede naman siguro mga naghanap buhay ng tricycle driver. Pauwi na tayo mga bay. So yun na ngayon mga kaganapan doon sa Bacolod. Maasinso yung Bacolod. Anong nangyari sa asawa ni Ate Flor? Bumabarag-barag na. Lasing na lasing yung matanda. Yung kaliwa na yan mga bay, papuntang Potrero yan. Luwat yan. Diretso lang yan. Ito papuntang Concepcion to. Pagka gusto nyo palang pumunta ng farm, pag bumili ka ng itlog, yung kaliwa na daan na yan papuntang Potrero, pero ito diretso lang yan papuntang Concepcion yan. Diretso lang yan. Wala kang kaligaw. Tapos pagka dating mo doon sa kahit saan banda dito, itatanong mo lang si Bay Jewel. Kilala na tayo dyan. Kahit saan ka magtanong dyan, masasabihin mo lang na Bay Jewel, sigurado tuturo mo dito sa lugar na to. So yun na nga mga bay, pauwi na tayo. At sana makapag-motovlog pa tayo next time kasama si Sigma 250 natin. Yun bay, maraming salamat. At kung nagustuhan nyo yung video natin mga bay, paki-share lang, like, tapos subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na dito sa mga taga-Bacolod. Maraming salamat hanggang sa susunod nating pagmamotovlog. God bless you all.